Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita, maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdududahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoo'y darating.
lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Pangino'y narating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Pangino'y narating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ipinahahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak muli mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Alleluia, 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 alleluia. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kaniyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Pakilingon po ang katabi at pakibati at pakingitian. Good afternoon po. Happy Sunday po. Mga minamahal kong kapatid, dumako na po tayo sa huling linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon, paghahanda sa panahon ng pagdating ng Panginoon o yung panahon ng Adbyento. Nasindihan na ho yung huling kandila sa korona ng kandila ng Adbyento at nangangahulugan lamang na talagang malapit na talaga ang Pasko. Ilang tulog na lang, Pasko na. Darating na ang Emmanuel. Sa ating po mga pagbasa ngayong huling linggo ng Adbyento, lumitaw ang pangalang ito, Emmanuel. Yung salitahong Emmanuel ay salitang Hebreo na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. At bagamat hindi ito direktang sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ipinahayag niya ang parehong katotohanan. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, naging tunay na tao. At sa pagkakataong ito, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay tunay na nakisalo sa ating buhay. Siya ang Emmanuel, ang Diyos na hindi lamang minamasdan tayo mula sa malayo, kundi talagang nakikiisa sa atin, sumasa atin. At napakaganda po itong paalala sa atin ngayon, na meron tayong Diyos na kasakasama. May Diyos na sumasa atin.
And you know, my dear brothers and sisters, we need to hear this and we need to be assured of this, that God is not a distant God, that God is not absent, that God is near. God is here because He is Emmanuel, God with us, ang Diyos na sumasa atin. In a world where absence is very pronounced, we need this assurance. Some would say that we live in a generation of absence because many people, especially those who are significant to us, seem to be absent, especially when we need them the most. Marami ang nakararamdam ng pag-iisa, maraming nakararamdam ng kalungkutan, at maraming tila baga pinabayaan at nakalimutan na. At ngayon pong papalapit ang Pasko, isang panahong dapat sana'y puno ng ligaya at pagsasama. Marami tayong mga kapatid ang dumaraan sa kabaligtaran ng saya, ng ligaya na dulot ng Kapaskuhan. Malungkot at nag-iisa. Pasko dapat, pero para sa marami at para sa iba, malungkot dahil wala ang mahal sa buhay. May mga magulang po at mga anak na nasa abroad at hindi makauuwi ngayong Pasko. Merong mga pamilyang hindi nagkakasundo dahil sa hidwaan. May mga magkakaibigan na hindi pa rin nag-uusap hanggang ngayon dahil sa mga tampuhan. Ang panahon dapat sana na puno ng tawanan, ng kwentuhan at ng kasiyahan, na uuwi para ba sa katahimikan at pag-iisa ng marami. At alam po ninyo, ito'y nakapagtatakang realidad at malaking kabaluntunaan. Kahit na napakadali na ng ating pakikipag-ugnayan sa panahon natin ngayon, gamit ang cellphone, gamit ang social media, pero bakit parang lalong dumadami ang nalulungkot at nakararamdam na sila'y nag-iisa? We live in a world where there are many means and technologies to connect with each other. We could easily communicate through cellphone and different social media platforms. We connect with each other virtually. Pinag-uusapan natin yan, virtual world, virtual communities, virtual relationships. And how many relationships have been built because of virtual reality? And because of this virtual reality, we think that what is virtual is already real. And yet, in this virtual world, many are still lonely. Bakit to kaya kung kailan napakadali ang komunikasyon at koneksyon, doon pa mas maraming nalulungkot at ang pakiramdam sila'y nag-iisa? At marahil may sinasabi ito sa atin, marahil sinasabi sa atin na itong virtual world, virtual communication, ay hindi talaga katotohanan. Hindi sapat ang koneksyon kung wala yung tunay na presensya. Presence is very important. At yan ang pinutunayan sa atin ni Jesus. Kaya nga siya'y Emmanuel, Diyos na sumasa atin. He is present, nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin. God does not relate with us virtually. God came. God became present in our world. God became one of us. And that is the way of God in relating to us. The love of God is not virtual. The love of God is real because He is Emmanuel. He is the God with us.
Mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay sumasa atin. Pero mararanasan natin ang Diyos sa pamamagitan din ng bawat isa. Kaya ngayon pong papalapit ang Pasko, ito ho ang paanyaya sa atin, maging Emmanuel sa isa't isa. Ipakita ang presensya ng Diyos sa ating gawa, sa ating salita, at sa pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Kung meron kang kilalang nalulungkot, maging Emmanuel ka sa kanya. Kung meron kang kakilalang dumaraan sa depresyon, maging Emmanuel ka sa kanya. Kung merong may problema, naghihikahos, nawala ng pag-asa, may sakit, maging Emmanuel ka sa kanya. Kung merong nagdadalamhati at namatayan, maging Emmanuel ka sa kanya. Isipin po natin mga minamahal kong kapatid, papaano kaya kung lahat tayo'y nagiging Emmanuel sa mundong ito? Paano kung araw-araw ay may mga taong nagpapaalala na may Diyos na nagmamahal, nakikinig at umaalalay? Sigurado ho, mas magiging maliwanag at magaan ang paglalakbay natin sa mundong ito. Mga minamahal kong kapatid, ang sanggol na isisilang ng Birheng Maria ay Emmanuel, Diyos na sumasa atin. Patunay ho na ang Diyos kapiling natin. Hindi siya malayo, hindi siya nagtatago, siya'y tunay na kasama natin, siya ay sumasa atin. Sana ho ito ho ang baunin natin ngayong paparating ang Pasko. Ang Emmanuel na dumating noon ay patuloy na dumarating ngayon sa presensya ng bawat isa. Kapag ho naging Emmanuel tayo sa ating kapwa, nagiging tahanan ng Diyos. Nagiging tahanan tayo ng Diyos sa mundong uhaw na uhaw sa presensya. Ngayong ika-4 na linggo, huling linggo bago magpasko, yan ang hamon at paalala sa atin. Maging Emmanuel, maging presensya ng Diyos sa iba. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglay-nawa naming iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatotohanan ang pagkakatawan tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan, si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo
ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloy mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Buong pagtitiwala, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit.
Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay ngayon sa misang ito sa pangunguna ni na Mr. and Mrs. Mario and Maria Eliza Ramos and family. Gayon din, pinasasalamatan din po ang lahat na tumangkilik sa ating pamaskong handog kay Maria na sina Esmeralda Panit, Sandoco family, Gonzaga Dan Adre, Betgo, Nene Apasionado, at kay Dori Celones. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang ng pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.